So mga sangkay nakaraan, nabulabog po tayo sa balita tungkol po sa biglaang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ngunit ngayon mga sangkay, mayroon pong inilabas na statement o impormasyon itong mga eksperto patungkol po sa mga bulkan. Ang tanong dito, sasabog pa ba ulit itong bulkan na ikinagulat po ng buong Pilipinas? Hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ako po muli ito si Sangkay Janjan, muling babalik dito sa ating channel. So sa mga nanonood ngayon, mga solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo dito. Sa mga nanonood, mga sangkay na hindi pa po nakakapag-subscribe, baba, ano pang hinihintay nyo? Malapit na po tayo makarating sa 1.4 million subscribers. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ang gawin mo lamang, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Okay, check nyo po ngayon. Pindutin nyo po yung subscribe at pindutin nyo rin po yung bell. At pangatlo, pindutin nyo po yung all. Okay po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo mga sangkay? I hope na nasusundan po ng lahat. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito na nga po mga sangkay ang balita tungkol po dito sa Bulkang Kanlaon. Okay, ayon po dito kasi, may mga senyales daw po ng posibleng magmatic o major eruption sa mga susunod na araw o linggo. So ibig sabihin mga sangkay, yung pagputok na nakita po ngayon ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo, mga sangkay, hindi pa pala ito. Posibleng may mas malakas pa. Naku, kailangan po mag-evacuate dito yung mga nasa malalapit na lugar. So alamin po natin ang tungkol po dito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang oras din po. Mahigpit ng binabantayan ng PHIVOLCS ang aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Okay? Lalo't may mga senyales umano ito ng posibleng magmatic o major eruption. Okay, major eruption, ibig sabihin, mas malala po itong pagputok kaysa sa nauna mga sangkay. Kung yung unang pagsabog, masyado na po tayong nagulat mga sangkay at halos lumuwa po yung ating mga mata sa mga nakita po nating larawan o maging yung mga video sa Facebook at YouTube. Naku, mga sangkay, may malala pa palang mangyayari. Sa mga susunod na linggo, Target ng magpatupad ng forced evacuation sa mahigit 50,000 residenteng nakatira sa 6-kilometer danger zone. May mga residente pa rin daw kasing ayaw lumikas kahit nasa alert level 3 na ang bulkan. Ang paghahanda naman ng gobyerno sakaling itaas pa ang alert level 4 sa pagtutok ni June Veneracion. Ayan ang problema, mga sangkay. Narinig nyo? May mga residente pa rin po na ayaw lumikas kahit sakop po sila ng tinatawag na kahit po nasa alert level. Itong bulkan ngayon. Yung mga nasa malalapit na lugar, mga sangkay, na napuno na rin po ng abo. Ayaw pa rin daw po lumikas. Yun ang problema sa ating mga kababayan. Tapos kapag may mangyari sa inyo, ano yun? Sisisihin nyo po yung government po natin. Tandaan po natin, minsan napapahamak po tayo dahil sa katigasan ng ating mga ulo. No? Ayan po mga sangkay, nagbabala na. Lagi ko itong pinapaalala, mga sangkay, sa ating lahat naman. Halimbawa na lang, may mga severe or extreme weather events na nagaganap po or paparating. Minsan kasi, inuuna pa po yung mga gamit instead na ilikas yung pamilya. Hindi po ganun yun. Dapat unahin nyo ang inyong mga sarili, ilikas yung pamilya. Bakit? Yung mga gamit na yan, makukuha nyo pa yan sa pagdaan ng mga araw. Pero yung buhay ng pamilya nyo o buhay mo, mga sangkay, iisa lamang po yan. Kapag nawala na yan, tapos na ang maliligayang araw mo. Wala na. Okay? Yung gamit, kayang-kayang palitan yan eh. Kumpara sa malakas na pagputok nito kahapon. O, ayan ha. Makikita nyo mga sangkay kung gaano kalala itong pagputok, di ba? Pero ayon dito, may susunod pa na mas malala at mas malakas. Tila mas tahimik ngayon ang Bulkang Kanlaon. Sabi ng PHIVOLCS, 20 volcanic quake lang ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Pero hindi raw ibig sabihin
tapos na ang problema. Dahil may mga senyales ng posibleng magmatic o major eruption sa mga susunod na linggo. Okay, sa mga susunod na linggo, sabi pa nga sa Waray, ayaw ka mo pagtagya kay Badaw. Ay, naku po. Huwag kayong masyadong kampante. Dahil hindi po natin alam ano ang mga possibility na mangyayari mga sangkay. Tandaan po natin, bulkan po yan. May mga nakikitang senyales ang mga eksperto ng posibleng pagputok ng mas malakas pa po kaysa sa nauna. Ating pong analysis ay talaga pong naghahanda na ng magmatic eruption ng Canlaon. Ang tanong lamang po ay kailan at paano. Yun ang tanong. Kaya bang ma-detect yan ng mga eksperto kung kailan ang pagsabog? At gaano ka lakas o gaano katindi ang pagputok. Ang ibinugang abo kahapon, umabot sa 4 na kilometro ang taas na dinala ng hangin sa kanlurang bahagi ng bulkan. Tinamaan ng ashfall ang mga bayan sa Negros Occidental. O ayan mga sangkay, ito po yung nabalot ng abo ha. Ito, Morcia, Bago City, La Carlota, La Castellana. Ayan po yung mga lugar, doon po sa Negros Occidental, nabalot po ng abo mga sangkay. Gaya ng La Carlota City, Bago City, La Castellana at Murcia. Ang bumagsak na abo sa lupa ay sa Fivox, tinangay daw ng hangin at tumawid ng dagat. Grabe Nakarating pa po dito mga sangkay sa ibang mga karatig mga bayan. Sa Guimaras, Iloilo at Antique. Yung ibang ash na nararanasan po ng mas malayo, katulad po dito sa Antique, ay mga remobilized na abon na. No? Ibig sabihin po, sa sobrang lakas ng hangin, pati po yung ashfall na bumagsak na ay napapadpad pa ng palayo. Kita nyo mga sangkay, nabalot po yung buong paligid ng abo mga sangkay, naging kulay gray na po ang buong paligid. Nakataas pa rin ngayon ang Alert Level 3. Ibig sabihin, kailangang ilikas ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone. Sa katayaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 54,000 residente sa loob ng 6-kilometer danger zone ang target ng forced evacuation. Mula sa 2 critical area ang mga kailangang ilikas. Ang La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Ang issues na hinaharap namin ngayon, nag-hesitate na lumikas. Ayun na, mga sangkay ang problema. So kung sasabog yan, at least hindi na po kasalanan ng gobyerno. Pinalikas sila ang makukulit po talaga. Pero nyo, forced evacuation. Pero ayaw pa rin po talaga. Sa US, mga sangkay, meron po silang mga declaration na ganyan. Halimbawa po, meron pong tatama na matinding hurricane. Nagkakaroon po sila ng mandatory evacuation. No? Pero dito sa ating bansa, wala. Marami pong matitigas ang ulo. Ang mga tao, kasi hindi sila sanay sa ganitong mga pangyayari. Force na ito. Pero syempre, nakikiusap tayo sa mga tao Grabe, no? Force, pero nakikiusap sa mga tao. Di ba dapat pag puwersahan wala nang pakiusap yan. Lilikas ka o hindi? Parang ganun po, mga sangkay. Lilikas ka o lilikas ka. Ganun, wala silang choice na hindi. No? Pero ayaw po talaga So walang sisiyan kapag kung sakali mga sangkay, puputok na naman ito. Pag itinaas ang Alert Level 4, magiging 10 kilometers ang danger zone. Karagdagang 10,000 residente yan na kailangang ilikas. Magpapadala nga tayo ng 1,000 tents, no? At mga tubig plus other facilities katulad ng portalets, etc. Upang sa ganon, may temporary evacuation sites na ma-manage natin. Kabilang sa mga senyales na binabantayan ng Fivox para magtaas ang Alert Level 4. So pwede pang itaas sa Alert Level 4, pambihira. Mga kababayan, ito po ay babala sa mga kapwa natin Pilipino na nasa Western Visayas. Maganda po kayo dahil hindi po natin sigurado daw kung ito pong bulkan ay kalmado na kasi may mga senyales na puputok pa po ng mas malakas pa. Ay dahan-dahang pag-angat ng magma, pag-uga at pamamaga ng bulkan. Pag nagkaganon, posible na talaga ang major eruption. Ayan
kung saan maaaring umabot sa 10 kilometro ang taas ng ibubugang abo. Naku po. At ang napakadelikadong pyroclastic density current Naku po. ay maaaring umagos hanggang mahigit 6 na kilometro ang layo. Sa alert level Layo. 4, dapat po lahat po ng maaring maapektuhan ng worst case scenario eruption ay naka-evacuate na. Dahil ang alert level 5 po is merely a statement. Statement lamang po siya of ongoing worst case scenario eruption. Siniguro naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahandaan ng pamahalaan para magsagawa ng malawakang paglilikas ng mga residente. Oh. Ginagawa ng pamahalaan. Pero kung kayo ay makikipagmatigasan, abay, good luck po, mga sangkay. Ha, good luck po, mga kababayan. We're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. Para sa GMA Integrated Okay, so ayan po ha. Yan po yung babala natin sa mga kababayan natin na matitigas ang ulo. Diyan, sa Western Visayas, maaari pa raw pong pumutok sa mga susunod na linggo ng mas malakas pa kaysa sa nakita po natin, itong Bulkang Kanlaon. So mag-iingat po mga sangkay, mag-isip-isip na kayo. Ano ba, lilikas ba kayo o makikipagmatigasan? Okay, so ano po ang inyong opinion mga sangkay? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube mga sangkay. Dito nag-upload po tayo ng mga matitindi at mga very interesting na mga topic patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy at iba pa pong mga kababalaghang nangyayari mga sangkay sa ating planeta. So hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Alright, so ano po ay magpapaalam? Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.